Engineer Abelardo, baka may masasabi po kayo sa mga aligasyon sa inyo ng bribery o panunuhol po kay Kong Leviste? Totoo po ba yung aligasyon sa inyo? Engineer? Totoo po ba yung aligasyon po sa inyo na nanuhol po kayo kay Congressman Leviste? Pero sir, kayo na lang sir, nanuhol daw po kayo sir, kay Congressman Leandro Leviste? Pero dinideny mo ba sir? Itinatanggi niyo po ba sir? O totoo po yun? Kaya yung lawyer na po yung magsasalita. Totoo po bang may dala po kayong 3.1 million po? Engineer? Ma'am, please, lawyer na lang po. Nagbabala si Senator Panfilo Ping Lacson sa kanyang mga kapwa-senador. Anya, bukod sa mga kongresista, may mga senador din na sangkot sa mga questionabling flood control projects. Hindi ligtas ang mga senador sa bantang masangkot na anomalyang flood control projects. Ito ay ayon kay Senator Ping Lacson. May mga senador din kasing nagsisingit o nagsusulong sa amendments sa proposed national project, bukod sa mga miyembro ng House of Representatives. Sa panayam kay Senator Ping Lacson, sinabi niyang nagkikinabang ang mga ito sa hanggang 25% na pundo para sa flood control projects. Ang tawag sa kanila ay funders or sponsor ng insertions. Pero hindi pa sila mapangalanan ni Senator Ping Lacson dahil mas mahalagang mag-ipon muna ng matibay na ebidensya bago i-name drop ang mga kapwa-senador na sangkot. Ayon kay Lacson, may kanyang dahi-dahilan ang mga mambabatas pagdating sa insertions. Ilang halimbawa ay ang pagtulong sa kanilang nasasakupan, pagtupad sa campaign promise, o kaya naman para punuin daw ang kanilang sariling bulsa. Ang sinumang lawmakers na gumagawa ng insertions para sa infrastructure projects, pwedeng magkaroon daw ng karapatang pumili ng contractor para dito. Una nang pinanawagan ni Lacson na i-disclose o i-divulge kung sino ang proponent na aamyanda sa 2026 proposed national budget. Pumayag dito sa Senate Finance Committee Chair, Senator Win Gatchalian. Ang Finance Chair ang dapat maglalahad nito, kasama ang dahilan kung bakit ito ginawa ng proponent. Giit pa ni Lacson na mas madaling masubaybayan ang mga anomalya kung transparent ang mga insertion sa budget para malaman agad kung sino ang nasa likod ng posibleng ghost project. Matatandang sa isang naunang exclusive report ng politiko, lumitaw na si Senator GC Escudero ay naglagay umano ng mahigit 142 billion pesos worth of insertion sa 2025 national budget. Itinanggi naman ito ni Escudero at tinawag na demolition job ng mga pabor umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ibinunyag din ni Senator Panfilo Ping Lacson na si Senator Sherwin Win Gatchalian, chairman ng Committee on Finance, ang humarang sa kanyang panukala na pangalanan ang mga senador na nasa likod ng amendments o insertions mula sa national budget na hinugot sa ilang ahensya ng gobyerno papunta sa ibang sangay. Sa panayam kay Senator Ping Lacson noong August 23, 2025, sinabi ni Lacson na trabaho ng chairman ng Finance Committee na hanapin ang pagkukunan ng budget tuwing may gagawing insertion o pagbabago ang mga ito mula sa National Expenditure Program. Sila rin naman ang mga nag-insert, mga senador. Kaya yan ang ipinaglalaban ko. Inong hinarang namin ang concurrent resolution. Ani Lacson. Ito ay matapos ulanin ng batiko sa Senate President GC Escudero dahil sa pagkalat ng 103 pahinang dokumento na nagpakita na nagkaroon ng 142.7 billion insertion sa 603 trillion 2025 national budget. Ang naturang budget amendments ay binunot di umano sa mahalagang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Education or DepEd at inilipat sa Department of Public Works and Highways na inuulan ng batikos dahil sa bilyong halaga ng anomalous flood control projects.
Kapag in-upload yun, lalabas na pinakamaraming pangalan ako. Siya, Senator Win Gatchalian, yung chairman, sabi ni Lacson. Siya ang nagpapawa sa mga ahensya ng written amendments ng mga senador. Dagdag ni Senator Ping Lacson. Bilang dating investigador, iginiit ni Lacson na dapat managot ang malalaking isda sa korupsyon. Marami tayo actually naghihintay na pangalanan ni Senador Ping Lacson yung mga senador at mga kongresista. Lalo na yung mga senador. Kasi linalabas niya rin lang naman yung kanyang mga yung kanyang sa kanyang privilege speech, linalabas niya na rin lang naman kung anong mga nangyari sa flood control projects. Ay kumplituhin niya na. Wag lang pangalanan yung mga contractors, wag lang pangalanan yung mga engineer o mga officials ng DPWH na involved. Dapat pati politiko. Ngayon maraming nagtatanong, maraming naghihintay. Bakit hindi mapangalanan ni Senador Ping Lacson? Ay alam naman natin si Lacson. Ano yan? Matapang yan. Dapat kaya niya. Ang tanong nga ni Elmer Imperial, why? Ngayon, medyo mayroong lumabas na mayroong malabas na post. Pinapaliwanag ni Ping Lacson bakit hindi niya kayang pangalanan. Pero hindi kahit binasa ko yung paliwanag ni Ping Lacson, hindi ako kumbinsido doon. Hindi ako kumbinsido doon. Dapat walang pagtatakip dito. Walang pagtatakip. Tamaan na kung sinong tamaan. Alam nyo kung sino pala yung pumalag, ibig sabihin pumalag, kumontra kay Ping Lacson, wag daw ilalabas yung mga pangalan. Mga kabunyog, mga kababayan. Saka, alam nyo, di ba, noong bago pa nag-convene ang Senado, itong 20th Congress na Senate, grabe ang mga sinasabi ni Ping Lacson, ni Tito Soto, pati ni Loren Legarda. Sabi nila Loren Legarda, saka ni Tito Soto, hindi tayo pwedeng mag-usap sa 2026 budget, hindi tayo pwedeng magsimula ng deliberations ng 2026 budget na hindi muna pinag-uusapan ang 2025 budget. Sino ang naglagay ng mga malalaking insertion sa 2025 budget? At ano ang nangyari sa mga budget ng 2025? Tama yung punto na yun. Maraming beses nating naging topic yan. Sabi natin, tama itong sila Tito Soto, Ping Lacson, Loren Legarda na sabi nila, aalamin nila, sino ba ang may naglalagay ng mga insertion sa 2025 budget? Magkano ang mga insertions na inilagay? Ano ang breakdown ng mga insertions na yun? At ano ang nangyari sa mga insertions na yun? Ang sabi ni Loren Legarda, hindi pwede na mag-usap tayo ng 2026 budget. Yun munang 2025. Papaimbestigahan namin yun. O ngayon, ang malungkot dito, parang wala tayong nakikitang investigasyon nila. Wala. Di ba? Bagamat na-appreciate natin yung ginawa ni Ping Lacson na privilege speech kung saan dinitalye niya yung mga kalakaran sa mga flood control projects. Pero ang gustong malaman natin, yung pinangako nila na yung insertion sa Senado, sino ang nag-insert noon. Bagamat mayroon na tayong alam na si Chis Escudero ay nag-insert ng 142.7 billion, gusto natin mismong makumpirma yan sa Senado mismo. Kasi kumakalat yan sa social media, napapabalita yan, pero walang confirmation. Saka saan napunta yung 142.7 billion na yon ni Chis Escudero na insertions? Totoo ba na ang 12 billion doon ay sa Bulacan? Saan naman sa Bulacan yun? Sino naman ang proponent nun? Ngayon, ano bang paliwanag ni Ping Lacson? Ito mga kabunyog, ipakita ko na. Senator Win, pumalag, matukoy ang senators na nasa likod ng budget insertions. Yan So yan pala. Si Sherwin Gatchalian pala ang pumalag kay Ping Lacson. Papangalanan sana ni Ping Lacson at aalamin talaga sana ang detalye. Ay ayaw daw ni Sherwin Gatchalian Ayaw daw. Diyan sa balita Win Gatchalian pumalag. Kumbaga hindi sinabihan niya si Ping Lacson na wag mong ilabas.
Ano ba ang role nito ni Sherwin Gatchalian? Siya ang Senate Finance Committee. Siya ang Senate Finance Committee Chairperson. Yan yung pwesto dati ni Grace Poe. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung pwesto ni Grace Poe noon. Position niya ni Grace Poe noon, Senate Committee on Finance. Chairman, Chairperson. Ang counterpart niyan sa Kamara, yung House Appropriations Committee Chair. Kaya pagdating dyan sa deliberation sa budget na yan, yung mga national budget na yan, National Expenditure Program, pag a-approve niyan sa Senado at sa House, ang in-charge niyan yung Appropriations Committee Chair. Ang dating House Appropriations Committee Chair noon ay si Saldico. Nung panahon ng 2025 budget, si Saldico. Naging kontrobersyal, nag-resign si Saldico. Pinalitan ni Kimbo. Pinalitan ni Stella Kimbo. Ngayon, ang House Appropriations Committee Chair na si Micaela Swansing, si Congresswoman Swansing, yung bata pang Congresswoman na tinatanong ni Toby Chanco. Pagdating sa Senado, nung panahon ng 2025 budget, ang Senate Finance Committee Chairperson si Grace Poe. Si Grace Poe. Kaya 'di ba, controversial si Grace Poe kasi siya yung kasama ni Chis Escudero doon sa BICAM. Sila yung bumubuo ng small committee. Kaya yung mga insertion, si Chis yun at saka si Grace Poe. Ngayon, ang pumalit kay Grace Poe, itong si Win Gatchalian. Ha? Si Win Gatchalian. Ito ngayon ang sinasabing kumukontra kay Ping. Sinasabihan si Ping Lacson, wag mo namang ilabas. Wag mong ilabas. Oh. Ay, mukhang si Ping Lacson naman, ayaw niya namang ayaw niyang mapahiya ang kanya mga kasamahan sa Senado. Yan ang problema dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung sabi ni Ping Lacson, hindi siya pumayag kasi nga, ang explanation niya, may mga kasama tayo na kapag nag-introduce ng amendments or insertions, dagdag na lang ng dagdag. Hindi man lang ina-identify kung saan na government agency huhugutin ang pondo. Yun, pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson. So, parang ang sinasabi ni Win Gatchalian, yun naman kasing mga senador daw, nagsasabi lang na gusto niya ganito. Pero ang nagmamaniubra daw dyan, yung Senate Committee, Senate Finance Committee Chairperson, noong 2025 budget, si Grace po yun. At ngayon siya naman. Kaya ang ibig sabihin ni Win Gatchalian, siya ang malalagay sa alanganin dyan kapag yan. Kasi yung mga kasamaan nilang senador, hindi naman ang gumagawa ng diskarte. Siya eh. Kumbaga, siya bilang Finance Committee Chairperson ang gumagawa ng paraan saan kukunin at saan para masunod yung gusto ng mga senador. Yan ang problema dyan sa mga senador na yan at mga kongresista eh. Pinag-uusapan nila na yung mga budget nila pero ayaw nilang aminin kung sino ba, ano ba ang kanilang mga linagay sa budget. Yung kanila, halimbawa, kay Bato, ano ang kay Bato? Magkano? Saan na projects yan? Ayaw nilang i-reveal eh. Yan ang mahirap dyan, mga kabunyog. Hindi lang mga kongresista ang nagtatakipan. Alam naman natin na yung committee ni Terry Ridon doon sa Kamara, yung binuong TRICOM, di ba, nagsasabi tayo, kahit nga si dating senadora, ngayon ay Congresswoman Leila de Lima, nag-deliver ng kanyang speech. Ayaw niya doon sa binuong TRICOM na yun kasi sabi niya self-serving yan. Poprotektahan na yan yung ating mga kasamahan. Ganun din sa Senado. Ngayon, itong si Ping Lacson, sana inaasahan natin, dapat hindi siya pumayag dyan. Kasi pinangako yan ni Ping Lacson, Tito Soto sa Loren Legarda, sa kanila Risa Hontiveros. Nangako sila niyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, kinontra daw ni Win Gatchalian. Ayaw nila kasi na ma-expose sila. Halimbawa, lalabas kasi talaga dyan si Chis Escudero. Ayaw nilang lumabas yun eh. Lalabas dyan si Joel Villanueva. Lalabas dyan si Bongo. Lalabas dyan si
si Alan Peter Cayetano, ayaw nilang ma-expose sila eh. Oh. Kaya ano ito, mga kabunyog, pinapaliwanag ni Ping Lacson na siya sana gusto niyang ilabas. Kaya lang pumalag daw si Win Gatchalian. Nakiusap daw na wag na. Oh. Imaginin niyo yan, mga kabunyog. Kaya ano ito eh. Si Gatchalian na kasi ngayon ang chairman ng Senate Finance Committee. Kaya yung ang pagdating sa House, ang tawag doon House Appropriations Committee. Pero pagdating sa Senado, Senate Finance Committee. Yan yung posisyon ni Grace Punon. Oh. Tama yan, kabunyog Gis. Yan ang problema natin. Ang mga senador, ayaw nilang ma-expose sila. Tuduhugas sa kamay sila ngayon. Oh. Tuduhugas kamay sila. Kaya si Ping Lacson, gusto niya daw, sabi ni Ping Lacson. Kaya lang, pumalag daw si Win Gatchalian eh. Ayaw niya naman daw nalalabas, kontrabida siya dun sa yan ang malungkot, mga kabunyog. Hindi talaga tayo makakaasa ng open. Hindi tayo talaga makakaasa ng ng totoong investigasyon. Nagtatakipan. Oh. Yan yung problema diyan, mga kabunyog. Umaasa sana tayo noon kila Ping Lacson, kila Tito Soto. Oh. Kaya lang yun nga. Oh, yan, sinabi na ni Ping Lacson na pumalag daw si Win Gatchalian. Ayaw daw ni Win Gatchalian ilabas kasi ang naiipit daw yung Senate Finance Committee chairperson. Kasi ang gumagawa naman daw talaga ng makis-makis, unang diskarte, ay yung Senate Finance Committee. Siya yun. Yung mga senador daw, humihingi lang naman ng ganito. Bigyan mo naman ako ng ganito, bigyan mo ng ganyan. Pero hindi naman nila alam kung saan kukunin. Siya gumagawa ng paraan. Kaya kung titingnan mo doon, parang siya yung napakaraming ginawa. Siya yung masisira eh. Oh, siya yung masisira. Ayaw ni Win Gatchalian na lalabas na siya yung kontrabida. Ayaw niyang lumabas na siyang kontrabida. Kontrabida naman talaga siya. Oh. Yan, mga kabunyog. Sana sasaludo tayo kay Ping Lacson kung ano niya talaga yan. Itutuloy-tuloy niya yan. Masaktan na kung masaktan ang aking mga kasamahan sa Senado. Pero kailangang malaman ng ating mga kababayan ang buong katotohanan. Yun ang wala. Yun ang wala. Oh. Kaya nagtutulak si Leila de Lima na dapat hindi Kongreso ang mag-imbestiga diyan. Kasi siyempre proteksyonan yan. Katulad din dun sa House. Mga kabunyog, mga kababayan. Yung sa Kamara. Oh. Dun sa Kamara, yung sa Kamara, ang head naman doon ng committee si Terry Redon. Si Terry, yung TRICOM, yung mag-iimbestiga sa Kamara, ang tawag TRICOM o Infracom. Yun si Terry Redon, tao ng Villaperte yun. Ang Bicol Saro Party List, ito. Bicol Saro Party List. Iba yan sa Ako Bicol. Ang Ako Bicol, kay Saldico. Yung Bicol Saro sa Villaperte. Paano natin patutunayan na ang Bicol Saro ay sa Villaperte? Ang second nominee ng Bicol Saro, asawa ni El Rey Villaperte, si Lara Villaperte. Ang third nominee, yung anak ni Villaperte, ni El Rey, si Julio Villaperte. Kaya lang, hindi nanalo ng 3 seats hindi nanalo ng 2 seats or 3 seats ang Bicol Saro. Nanalo lang 1 seat. Kaya ang nakaupo lang si Terry Redon. Pero kung nanalo sila ng 2 seats or 3 seats, ang uupo na second nominee, si Lara Villaperte, asawa ni El Rey. Ang third nominee ng Bicol Saro, Julio Villaperte. Nandyan yan sa record. Hindi tayo At ang boto ng Bicol Saro, kumuha yan ang boto sa Camarines Sur. Kasi ang butante ng Camarines Sur, lampas 1 million.
ay lahat ng congressman dito sa Camarines Sur, halos lahat out of 5 districts, 3 dyan ang kay Villafuerte na congressman. Ang governor, Villafuerte. Ang vice governor sa Villafuerte pa. Ang mga mayors, karamihan dyan, Villafuerte. Kaya yung boto ng Bicol Saro, Camarines Sur lang, halos panalo na. Iba naman yung Ako Bicol. Yung Ako Bicol, Kisaldi ko, sa Albay naman yun. Kaya, paano naman iimbestigahan ni Terry Ridon ng Bicol Saro Party List? Paano siya, si Villafuerte, kakampi nila Saldico, nila Romualdez, isang grupo yan. Hindi nila papayagang imbestigahan ng malaliman yung mga flood control. Hindi yan. Kaya nga sabi ni Laila de Lima, huwag na tayong mag-imbestiga. Huwag na tayong mag-imbestiga. Iba na lang. Kaya nga sabi ni Senador Soto, magbuo na lang ng independent commission. Magbuo na lang. Para kayang imbestigahan ang mga senador, kayang imbestigahan ang mga kongresista. Yan yun. Kaya, nakakalungkot na ganito ang nangyayari. Sana si Lacson, hindi. Ang kasi dyan ni Lacson, ayaw niyang mapasama siya sa mga kasamahan niya. Ayaw niya. Kasi pag linabas niya yung mga insertions ni Cheese, kanino napunta yung mga insertions na yan, kay Cayetano ba yan, kay Joel Villanueva, masisira talaga mga senador. Malamang kahit nga si Gatchalian, baka mayroon din yung insertion siya. Yan ang yan mga kabunyog, mga kababayan, ang natin. Si Lacson, sana siya. Kaya lang siyempre ayaw niya rin na masira yung samahan nila ng mga senador. Yan ang problema. Mas naging matimba ngayon yung samahan nila ng mga senador. Rinirespeto niya rin ang mga kapwa niya senador. Ayaw niya rin itong mapahiya. Yan yun. Yan yung dyan. Yan na yung problema dyan, mga kabunyog. Ganon din sa Kamara. Yung TRICOM na binuo, hindi ka rin makakaasa doon. Hindi ka makakaasa. Kaya, ito? Kumbaga, huhubaran nila dyan yung mga contractors. Huhubaran nila dyan ang DPWH. Pero yung kapwa nila senador, at sa Kamara naman, yung kapwa nila kongresista, hindi. Wala. Siyempre, ang kumiting may hawak, si Marcoleta. Hindi mo naman maasahan si Marcoleta. Alangan naman hubaran ni Marcoleta si Bongo, si Bato. Hindi, poprotektahan din nila. Kanya-kanyang protektahan yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung malungkot na dyan. Kumbaga, hindi talaga lalabas yung buong katotohanan. Hindi lalabas. Kaya itulak natin yung independent commission. Yung independent commission. Yun yung talagang magsasagawa ng totoong investigasyon. Pero yung Senado, iimbestigahan ang sarili niya. Kaya anong ginawa ni Marcoleta? Yun. Yung mga contractors, yun, talagang kaya nilang yun. Kahit i-contempt nila yun, kaya nila yun. Yan, mga kabunyog. Yung mga DPWH, kaya din nilang ipatawag ang DPWH, pagalitan ang DPWH, pahiyain ang DPWH, kaya nila yan. Pero yung kapwa nila senador or yung kapwa nila kongresista, yung mga kongresista, yung kapwa nila politiko, hindi yan. Kanya-kanyang takipan yan. Yan ang yan, mga kabunyog. Sabi ni Ping Lacson, hindi talagang mayroong involved na mga inakmi naman ni Ping Lacson na may involved na mga senador, may involved na mga kongresista. Kaya lang ayaw niya raw pangalanan. Kahit nga dun sa kanyang privilege speech, hindi niya pinangalanan yun si Arnan Panaligan, yung Oriental Mindoro. Hindi niya sana yun papangalanan. Kaya lang sabi niya, naglabas na rin kasi ng mga billboards at tarpaulin si Panaligan na sa kanya yung mga projects na yun.
Si Panaligan na mismo ang naglabas ng kanya yon. Yung mga projects na yan sa Oriental Mindoro ay kanya. O kaya sabi ni Lacson, siya na rin ang nagsabi na kanya yon. O di pwede na nating ilabas yon. O kaya yun, nabanggit niya yung tungkol sa Oriental Mindoro at ang may pondo ng mga ano na yon, mga projects na yon ay si Congressman Panaligan. Sabi ni Lacson, kasi linabas niya na. Siya na yung naglabas mismo na kanya yun eh. Oh. Pero sabi ni Ping Lacson, mahirap daw siyang maglabas ng mga pangalan kasi wala siyang mga ebidensya. Wala daw siyang testigo. O ayaw niya naman daw maglabas ng mga ebidensya ay ng pangalan kung wala naman siyang testigo at ebidensya. Yun ang mahirap. Ha? Actually, mga kabunyog, kaya niya bang maglabas ng mga pangalan kahit wala siyang ebidensya at testigo? Ha? Pwede. Hindi naman siya pwedeng kasuhan ng libel. Hindi rin siya pwedeng kasuhan ng cyber libel. May immunity yan. Ang mga senador at kongresista, kahit magsasabi sila ng kung ano-ano, sa bandang uli ay may masasaktan sa sinasabi nila, hindi sila pwedeng kasuhan ng libel or cyber libel. Kaya nga, di ba, pag nagsasalita ang mga senador at mga kongresista, si Marcoleta, tingnan nyo, pag nagsasalita, walang kinakatakutan yan. Bakit? Parliamentary immunity nila yan. Yung kanilang kanilang mga sinasabi habang nasa Kongreso sa Senado, hindi sila niyan pwedeng kasuhan. Kahit later nalaman na mali yung kanilang sinabi, hindi. Wala yan. Iba yan sa atin. Sa atin na mga pribado, pwede tayong makasuhan ng cyber libel or libel. Sila hindi. Hindi yan. Kaya yung wala naman dapat ikatakot si Lacson. Bakit wala siya dapat ikatakot? May parliamentary immunity yan. Sa kanilang mga speeches, sa kanilang mga debate, immune sila from prosecution. Hindi sila pwedeng kasuhan. Bakit may ganyan na kapangyarihan ang mga senador at kongresista? Ay kasi para makabuelo sila sa kanilang sasabihin. Kasi kung may pag-aalangan ka sa sasabihin mo, dahil baka kasuhan ako nito, baka balikan ako nito, hindi ka ngayon makakabuelo sa mga gusto mong sabihin. Kaya nakalagay yan sa konstitusyon, ang mga senador at ang mga kongresista, pagdating sa kanilang mga pananalita, sa mga dinideliver nilang speeches, sa mga tanong nila na inaano sa Senado at Kamara, immune sila from suit. Doon lang sa specific na bagay na yon. Ang presidente kasi talagang immune from suit sa lahat. Sa lahat. Ang congressman at senador, hindi. Doon lang sila may parliamentary immunity doon sa kanilang mga speeches. Kaya, dapat hindi naman matakot si Ping Lacson dyan. Dapat hindi siya matakot. Bakit? May malawak ang kapangyarihan ng mga senador at kongresista. Inaasahan sila na ilalabas nila lahat. Pwede nilang ilabas ang lahat ng nalalaman nila kasi kahit opinion lang nila yan. Kasi sila? Para makabuelo ang paggawa ng batas. Ibig sabihin walang kinakatakutan. Yun ang concept. Ha? Kaya, ewan ko, bakit biglang nag-control si Lacson? Ang sabi niya lang, ayaw niya daw maglabas ng walang ebidensya at testigo. Grabe naman. Ha? Grabe na dyan ang testigo at grabe na dyan ang ebidensya. Ipuna ang ebidensya dyan. Kaya lang, yun na nga. Sa tingin ko, ayaw rin ni Lacson na mapahiya yung mga kasamahan niya. Ha? Yan? Ayaw niyang mapahiya. Yan yung malinaw dyan. Kanya-kanyang proteksyon na. Kahit dun sa House, ganun din. Talagang makakaasa lang tayo sa kung independent ang komisyon. O kaya, ombudsman ang mag-imbestiga. O kaya, Commission on Audit. Yun sana. Ang problema naman, yung ombudsman natin dati, si Martires, hindi mo rin maasahan. Kaya nga dapat yung bagong ombudsman ngayon,
dapat katulad ni Conchita Carpio Morales, talagang palaban. Yun ang mga inaasahan natin na magiging sana, ombudsman, COA. Ang problema rin ng COA, ang problema rin ng COA, katulad nun, isang commissioner ng COA, yung asawa niya, kontraktor ng DPWH, 200 million ang hawak na pondo, na kontrata. Kaya, sabi ni Mercedes, hay nako, nakakalungkot talaga. Yun na nga mga kabunyog, kapansin-pansin ngayon itong mga nangyayari. Talagang nagpapanik na. Obvious na nagpapanik na. Itong mga kontratista, mga DPWH engineers, directors, mga senador, mga kongresista, mga politiko, nagkakandarapa na sila ngayon, mga kabunyog, nagpapanik. Di ba, kabunyog Argo? Ano ito, mga kabunyog? Kitang-kita na ang pagpapanik nila. Paano mo makikita ang pagpapanik? Ay kahapon lang, balitang-balita yung balita yung na-aresto, in-entrap. Na-entrap yung district engineer mismo. Ayan Ayan yung picture. Itong district engineer ng first district, itong district engineer ng Batangas, yan mga kabunyog, tinakpan lang yung mukha. Di ba? Ayan. Ayan tingnan nyo. Yan yung actual na picture ng inaresto siya at dinala siya sa presinto doon sa Batangas, sa Calabarzon. District engineer yan, mga kabunyog, ayan, yan yung picture niya. Anong ginawa niya? Ay gusto niyang arigluhin yung yung congressman doon, bagong congressman, bata pang congressman, si Congressman Leandro Libeste. Bakit? Nito kasing mga nakaraang araw, si Congressman Leandro Libeste, talagang iniisa-isa yung mga projects doon sa kanyang distrito, sa first district ng Batangas. At marami talagang nakita na mga kapalpakan. Ngayon, yung mukhang yung mga contractors noon at saka yung district engineer nag-usap-usap. Siguro yung regional director mismo sinabihan yung district engineer. DE, ayusin mo na yan, DE. Lalaki pa yan. Habang hindi pa yan lumalabas sa media, arigluhin mo na. O anong ginawa naman ni DE, ni district engineer, itong district engineer na to? Ay syempre kinausap yung mga contractors. O mag-ano tayo? Mag-share tayo, medyo kailangan natin dito, malaki-laking amount. Si bilyonaryo itong congressman na ito, si Leandro Libeste. Anak yan ni Senador Loren Legarda at saka ng dating gobernador na mayaman ng Batangas, si Antonio Libeste. Kaya ngayon, nag-raise sila ng pondo. Sigurado yan, nag-usap-usap yan. Kasi nitong nakaraang mga araw, nakapost sa social media. Nakapost yung mga tulay, yung mga flood control projects na substandard. O ngayon, mukhang syempre, ayaw nitong district engineer na lumaki pa. Siguro, tinawagan na siya ng kanyang director, regional director. DE, nakikita ko, nakapost sa Facebook account ni Congressman Leandro Libeste, yung mga substandard na proyekto dyan sa'yo, arigluhin mo na yan. Ang ginawa naman ni district engineer, malamang, kinausap niya na rin yung mga contractors, nag-meeting sila, mag-raise tayo ng pondo. Ilan bang kaya ninyo? Yun, napag-usapan, 320 million. 320 million, handa silang ibigay kay Leandro Libeste. Basta't itigil lang yung ginagawa niyang pag-iimbestiga doon sa mga ang nakakatuwa diyan mga kabunyog, yung bag na yan na green, ang tap niyan, Crocs. Crocs. Na-insulto siguro si Libeste. Bakit mo ko lalagyan ng dadala ng ito hindi po ito hindi ito gawa-gawa lang natin na kwento. Yan. Ayan mga kabunyog yan. TV Patrol.
Arestado ng Taal Police si DPWH District Engineer Abelardo Calalo matapos umanong tangkaing suhulan ng 3.1 million cash si Batangas 1st District Representative Leandro Libeste noong Biyernes ng hapon. Nangyari ang tangkang panunuhol sa opisina ng kongresista sa Poblacion Zone 12 sa Taal. Ito ay para umanohin imbestigahan ng kongresista si Calalo sa flood control projects na inireklamo ni Libeste na kahit bago pa lamang ay nawasak na kaagad. O 3.1 million yung dala niyang pera. Pero ang usapan, inoffer daw nito ni Calalo, Abelardo Calalo, District Engineer ng inoffer daw nito na hanggang 320 million willing silang magbigay. Basta't kung itigil mo na yan. Pakiusap naman. Kung willing magbigay ng 320 million. Ay problema. Inintrap. Ibig sabihin may nakaabang ng mga autoridad. Yan. Both in the act. Inquest kaagad yan. Pagkaganyan mga kabunyog, mga kababayan, wala ng preliminary investigation yan. Wala ng preliminary investigation yan. Inquest proceeding na yan. Kakasuhan daw sa Tuesday, bukas, kakasuhan daw ni Leandro Libeste. Yan mga kabunyog. So yan, ibig sabihin, nagpapanik na yung mga engineer ng DPWH, yung mga regional directors, saka yung mga pati yung mga contractors. Syempre nag-uusap-usap sila. Paano nila ito matitigil? Ay itong si Congressman Leandro Libeste talagang desisyonadong imbestigahan. Gusto nilang suhulan ay hindi umubra. Ang isa pang paraan, ito sa ilang lugar, ito yan. Mga kabunyog, sa ibang lugar, ito yung ginagawa. Sabi siguro ng district engineer sa kanang congressman o ng senador, kung may yung proyekto natin dyan, ayusin nyo na. Yan, tingnan nyo. Nakuna ng picture, tinatapalan. Yung mga crack sa projects, tinatapalan na. Riniremedyoan na. Nakikita nyo sa picture, mga kabunyog. Ayan, Yan, mga kabunyog, nakikita nyo, tinatapalan. Linalagyan ng hollow blocks. Nagre-remedyo sila. Bakit nila nire-remedyoan? Yan. Kita nyo? May linalagyan ng hollow blocks. Yan, Ina-hollow blocks, Tapos, inaano nila, tinatapalan. Tinatapalan yung mga cracks. Kasi, para hindi sila mapahiya. Kasi, utos yan ni district engineer. Utos yan ng district engineer. Ayusin nyo na, sabi dun sa kontraktor. Habang may oras pa, hindi pa nabibisita yung ating mga projects na yan. Huwag nyo akong mapapahamak tayo lahat niyan. Ayan, Gumagawa na sila ng paraan, mga kabunyog, mga kababayan. Ayan, Kita nyo? Balita yan saan? Pakita ko kung saan balita yan. Kumalat yan sa social media Ayan. Balitang Claro TV. Balitang Claro, balitang iClaro TV. Spotted, DPWH sa isang lugar, inayos na ang palpak na flood control. Tinakpan na ng semento at hollow blocks. Kinokontrol na yung damage sa flood control. Yan. Kasi baka bisitahin baka tingnan. Ganyan. Kaya lahat sila ngayon nagpapanik. Nagpapanik sila, mga kabunyog. Light Prism, nagpapanik sila, Argo, Ardayan. Siciliander. Lahat sila nagpapanik. Siyempre, dapat, hanggat may magagawa pa, gawin nyo na. Yan ang usapan nila, Kabunyog Doroteo del Carmen Jr. Natataranta na. Kumbaga, iba-ibang ginagawang paraan, Kabunyog Antonio Miranda, Romano Guapito. Mayroong nagre-remedyo. Yan, remedyo yan. Yung ginagawa na yan, remedyo. Tapalan nyo na. I-repair nyo na. Gawin nyo na bago pa tayo magkalitsi-litsi dyan.
Ha? O yan ang nangyayari. Kabunyog Erwin Baril, nagkakagulo. Nire-remedyohan nila. Hanggat kaya pang remedyohan, remedyohan mo na, nyo na. Ha? Pag may nag-report niyan, nag-report niyan doon sa isumbong sa Pangulo, tapos i-report naman yan sa Secretary ng DPWH, magagalit si Secretary. Oh, kaya winawarning na yan, may memo na yan galing sa tinatawagan na ng Office of the Secretary yung mga regional directors. Lahat ng mga may problemang project sa inyo dyan, ayusin nyo na. Siyempre, ang hindi na nila maaayos dyan, yung mga yung mga ghost projects. Paano mo aayusin yung ghost projects? Ghost nga eh. Kaya yung mga kaya pang remedyohan, tulad niyan, tinatapalan, linalagyan na ng hollow blocks, so yun. Linalagyan na ng simento, gawa na ng paraan. Para hindi mabisita yan. Pero yung mga ghost projects, siyempre hindi mo kayang solusyonan yung ghost. Yung mga ghost projects talaga walang solusyon doon. Yung mga substandard na kaya pa, gawan nyo ng solusyon. Ang problema dyan, yung mga talagang nagbitak, yung nag-collapse talaga, wala nang magagawa doon. Ha? Yan mga kabunyog. Yan ang nangyayari ngayon. Nagkakagulo sila. Ang isa pang paraan, ng pag-ano nila, itong mga politiko, di ba? Naghuhugas kamay. Yan ang isa pang paraan. Maghugas kamay na. Hindi pa nga tinatanong, hindi pa nga nadadawit ang pangalan, nagdidepensa na. Kaya ito? Anong nangyayari? Anong nakikita natin? Lahat sila, yung mga senador, mga kongresista, lahat sila ngayon nagkakandarapa. Nagkakandarapa sila, nagpapanik. Nagpapanik sila lahat. Kumbaga si congressman, saka si senador, tinatawagan yung engineer ng DPWH kung saan linagay niya yung project niya. Sinabihan, DE, ay regional director, ayusin niyo yung project natin dyan. Baka maano tayo niyan, malagay tayo sa alanganin. Kaya ngayon, nagkakandarapa. Nagpapanik. Ang ginagawa naman ng ayan, kung pwedeng lagayan, suhulan, arigluhin nyo na. Yung mga media, bigyan nyo na para hindi na tayo ibalita. Ganyan yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang malinaw, lahat sila, senador, congressman, politiko, yung engineer ng DPWH, yung regional director ng DPWH, lahat sila ngayon nagpapanik. Nagpapanik. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Si PBBM naman binibisita yung mga nakikita niyang magandang bisitahin, ipakita. Ipakita niya na talagang siya. Anyway, sa susunod na mga araw, marami pang lalabas dyan. Marami pang maaaresto dyan, makakasuhan. Kaya lang ang hinahanap ng mga tao, dapat makasuhan din ng mga politiko. Kasi dito, ang malamang na nakikita ng kakasuhan kaagad, yung mga contractors, yung mga district engineers ng DPWH, tama naman yun, makasuhan talaga yung mga yan. Pero, higit sa lahat, ang kailangan natin, itong mga politikong ito na nasa likod ng mga projects na yan. Mga kabunyog. Kaya, ito? Mga, nagsisimula pa lang to. Nagsisimula pa lang to, mga kabunyog, mga kababayan, itong mga itong mga naglalabasang ito. So, nakikita nyo, isa-isang naglalabasan sa lungga. Kaya yung sinasabi ni Bunuan, sabi ni Bunuan, isolated case daw yung sa yung sa Bulacan. Isolated case. Secretary Bunuan, paano mo ngayon sasabihin na isolated case ang Bulacan? Ito ang Batangas, Batangas, lumabas na si District Engineer. Kasi iniimbestigahan na ni Congressman Leandro Libeste, pinapakita na ni Congressman Leandro Libeste yung mga substandard na projects. Ayan, lumabas na si District Engineer para arigluhin. Kaya,
ikaw Secretary Bunuan ng DPWH, huwag kang magsabi na Bulacan lang ang mayroong problema. Yan ang problema sa iyo, Bunuan eh. Tapos, nang lumabas yung district engineer na yan, na na-entrap, anong ginawa ni Bunuan? Sabi ni Bunuan, mananagot ang district engineer na yan. Ito namang si Bunuan, pag may nahuhuli ng district engineer, saka na magsasabing, hindi ko kukonsintihin yan. Pero kapag wala pang nahuhuling district engineer, wala pa siyang alam. Wala pa siyang alam. Sasabihin niya, Bulacan lang naman yun eh. Isolated case yun. Kaya dapat kay PBBM, sibakin niya na si Bunuan. Kasi obvious naman na si Bunuan, may pinoprotektahan. Kapag nahuli na yung district engineer, o yung contractor, o yung regional director ng DPWH, kapag nahuli na, wala na siyang magagawa. Hindi niya na i-deny. Pero hanggat wala pang nahuhuling district engineer, ang sasabihin niya, isolated case lang naman yung Bulacan. Yun lang naman ang nangyaring mga anomalya. Ay ito, anong lumalabas dito? At sa marami pang susunod na lalabas yan. Marami pang sunod na lalabas dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero dapat kay PBBM, sibakin niya na si Bunuan. Wala siyang maaasahan dyan kay Bunuan na yan. Siya ang secretary ni PBBM mula 2022 at lahat ng ito nangyari under his watch. So command responsibility niya ito. Sabihin natin hindi siya dyan involved. Pero anong nagawa mo? Tapos ngayon na nagkakalabasa na yan, dinidepensahan niya, ang sabi ni Bunuan, isolated case lang naman yan, Bulacan lang naman yan. Ngayon, Batangas naman. Bunuan, paano mo ngayon sasabihin na Bulacan lang? Ay, mga kabunyog. Actually, tama ka, kabunyog Key to Fitness. Sabi ni Key to Fitness, pati sa ibang government agency, sigurong may nakawan. Oo, ito nga, flood control pa lang ito. Ang DPWH, hindi lang naman flood control ang ini-implement. Sila rin ang implementing agencies ng mga paggawa ng mga kalsada, paggawa ng mga tulay. Public Works and Highways nga eh. Public Works and Highways. Itong iniimbestigahan ngayon, itong mga linalabas ngayon, flood control pa lang ito. Kaya lang inuna itong flood control dahil nga doon sa mga pagbaha ng nakaraang mga araw. At nalaman natin na grabe na pala ang pundong inilaan sa flood control. Pero pagkatapos nito, dapat imbestigahan pa rin ni PBBM, paimbestigahan niya pa rin yung mga kalsada, mga tulay. Ay grabe rin yun. Grabe rin yun. Grabe rin. Kaya ano ito? Ewan ko kung talagang seryoso si PBBM dyan. Grabe ang tatamaan dito. Pandora's box to. Binuksan niya na ito, sinimulan niya na ito, grabing mahahagip nito. Grabing mahahagip. Sa ngayon, nagkakagulo na yan. Ano ito, mga kabunyog? Iba ang ano nito. Kaya lang, syempre, hanggat magagawa ng paraan yan. Kaya nga, tingnan nyo, nagkakasuhulan na, nagkakalagayan na. Tapos kung pwede pang remedyuhan, i-repair nyo. Yung mga may problema, i-repair nyo. At itong pinag-uusapan natin, kay PBBM lang to. Hindi dito kasama yung panahon ni Duterte. Sinabi kasi ni PBBM na ang imbestigahan muna yung panahon niya. Ayaw niya daw na maging responsibilidad yung nakaraang administrasyon. Sabi ni PBBM, yun munang 2022 to 2025. Kaya ito yun. Ay kung pag-uusapan natin yung 2016 to 2022, ay dyan naman pag-uusapan yung 51 billion na ni Pulong Duterte. Saan naman napunta yun? Yan yun. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, itong pinag-uusapan natin to, tip of the iceberg pa lang to. Unang-una, hindi pa ito yung kabuong mga anomalya sa flood sa infrastructure. Flood control pa lang ito. Wala pa yung mga anomalya, irregularidad, ghost projects sa mga kalsada at tulay. Wala pa. Wala pa. Hindi pa ito buong flood control.
Kay Marcos lang na flood control ito, 2022 to 2025. Yung kay Duterte, hindi dito kasama sa pinag-uusapan na to. Bakit? Ayaw ni PBBM eh. Sabi ni PBBM, kung may iimbestigahan tayo, yung panahon ko. Yung nakaraang panahon, wag na. Oh, sasabihin niya, namumuliti ka tayo. Oh, yan yung ano. Kaya, itong inumpisahan na ito ni PBBM, Pandora's box nga ito, sabi ni Ronald Llamas. Pandora's box ito. Oh, kaya lang, sinabi naman ni PBBM, hindi siya aalis sa pwesto na hindi niya ito masolusyonan. Di salamat at salamat yung sinabi natin na dapat solusyonan ito ni PBBM. Kaya lang, hindi niya ito masusolusyonan problemang ito na walang mahahagip na politiko. Hindi pwede. Kasi talagang ang nasa likod, sino bang mga proponents ng mga projects na yan? Hindi naman yung proponent niyan DPWH. Hindi. Mga politiko yan. Sino ang naglagay ng pondo dyan? Si senador, si congressman. Mayroon din dyan yung DPWH, pero kunti lang. Kunti lang. Kaya yan, mga kabunyog. Itong ginagawa ni PBBM, grabe to. Kaya lang, napapansin nyo naman, si PBBM, hindi niya pinapangalanan. Halimbawa, pumunta siya doon sa Tuba Benguet. Pinakita niya, useless daw yung proyekto na yon, yung rock shed. Yung rock shed project doon na 264 million pesos. Wala naman talagang silbi yun. Kaya lang hindi rin sinasabi. Kanino galing ang proposal na yon? DPWH? Kung DPWH, di managot ang direktor ng DPWH doon. Pangalawa, kung hindi naman sa DPWH galing yung konsepto ng project na yon, kanino? Sinong senador? Sinong congressman? Yun ang mga dapat malaman ng taong bayan. Yun ang dapat malaman ng taong bayan dyan. Mga kabunyog. Okay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.